Kinita ni pambansang kamao sa laban kay Mario Barrios. Pag-usapan po natin yan mga boss. Ayon po sa nilabas ng Daily.ph, Manny Pacquiao reportedly earned between 900 million to 1.1 billion sa peso daw po yan mga boss in fight against Mario Barrios, depending pay-per-view and bonuses. Nakadepende pa daw yan sa kinita ng pay-per-view at mga bonus. His purse was $12 million but total earnings could reach 17 to 20 million sa peso. That's roughly 970 million to over 1.1 billion sa peso. So yan daw mga bossing ang nasagap na report nitong si Daily PH. Sabi pa rito, enjoy your hard-earned money with you family champ. You deserve it. Congratulations. Dito naman mga bossing sa pinost ng BMTV Pilipinas just in. Manny Pacquiao is guaranteed up to $5 million or almost 286 million sa peso. Despite a draw against Mario Barrios, so dito po mga bossing, di hamak na mas mababa ang nakuhang pera ni pambansang kamao kung ikukumpara natin sa pinost ng Daily PH kung saan lampas daw ng 1 billion ang kinita ni Pacman sa peso. Samantala, ayon naman kay Yahoo Sports, nasa $12 million ang kinita ni Pacquiao kung isasama naman ang pay-per-view. Ay papatak daw ito ng 17 million to 18 million dollar. So katumbas naman yan sa peso ng halos 1 billion. Pero ang lahat ng yan mga bossing ay isang estimated lamang, linggid nga po sa kaalaman ng iba ay ang mga insider lamang. Katulad nila Timothy Bradley at Mike Kuppinger ang maaring makapagbigay ng isang legit na balita patungkol sa malalaking kinita ng mga boksingero, samantala matapos nga po mauwi sa isang controversial split draw ang laban ni pambansang kamao kay Mario Barrios na ginanap sa Grand Arena Las Vegas, Nevada nitong July 19 at July 20 sa Pilipinas. Kung saan alam na nga po ng halos karamihan mga bossing na sa kabila ng resultang split draw ay hindi natitinag dyan si pambansang kamao dahil ayon sa isang interview kung saan sinabi ni Pacquiao na I am back. Ibig sabihin po niyan magkakaroon pa ng ilang laban si Manny Pacquiao. Ngayon pag-usapan naman natin kung sino ang susunod na makakalaban ni Pacman sa welterweight division. Huwag na natin isama ang tulongges na may hawak ng WBC. So kung gusto talaga maging world champion uli ni pambansang kamao, ay ito nakabakante ngayon ng IBF dahil umakyat na si Jaron Ennis sa super welterweight. Mamimili na lang si Pacman dyan sa mga top 10 contenders o di naman kaya sa WBA kaso maghihintay pa si Pacman dyan dahil hindi pa binitawan ni Jaron Ennis ang belt. Kung kay Rolly Romero naman mga bossing kayang-kaya ito i-upset ni Pacman. Kaso ang problema dito kay Romero WBA, regular belt lang ang kanyang hawak. Hindi pa binitawan ni Jaron Ennis ang WBA super belt. Kung pupunta naman tayo sa WBO, hawak ito ni Brian Norman. Mas bata at mas malakas itong si Norman. Kung ikukumpara natin kay WBC, longest champion, may nakaschedule pang laban si Norman kay Devin Haney sa buwan ng Nobyembre. Kaya tingin ko sa IBF ang madali para kay Pacman. Ipinakita lang po natin mga bossing kung saan ang mas madali para kay pambansang kamao, pero syempre siya pa rin ang masusunod kung sino ang gusto niyang makakalaban.